Kai Sotto cleared ng maglaro para sa paparating na window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ganda pa ng nilaro sa kanilang huling tune-up game kontra sa Meralco Bolts. Pero AJ Edu hindi pa rin nga sigurado kung makakalaro. At Coach Tim Cone, inaasahan ang pag-step up ni Justin Brownlee kontra sa New Zealand at Hong Kong. Pero bago yan ay huwag po nating kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel. Pinayagan na rin nga si Kai Sotto ng kanyang doktor sa Japan sa paglalaro nito sa paparating na window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Magandang balita nga ito para sa Gilas Pilipinas kung saan malaking boost nga ito sa ating frontcourt, lalo na't hindi pa sigurado ang paglalaro ni AJ Edu dahil sa patuloy na pag-recover nito sa kanyang knee injury. Kinumpirma nga ni Coach Richard Del Rosario na binigyan na ng green light si Kai para maglaro kalaban ng New Zealand at Hong Kong. Sa mga hindi po nakakaalam ay pansamantalang nilagay ang ating kababayan sa concussion protocol matapos siyang matamaan sa kanyang mukha sa huling laro ng Kushigaya sa Japan B-League. Sa naging tune-up game nga kahapon ng Gilas Pilipinas kung saan nakalaban nila ang Meralco Bolts ay nagpakitang gilas si Kai Sotto na nakapagtala ng 11 points, 10 rebounds at idagdag mo pa dyan ang kanyang 5 blocks sa game na yon sa loob ng 25 minutes na playing time. Dito nga ay makikita natin ang magiging impact ni Kai sa defensive end kung saan sigurado ako na mahihirapan ang mga bigs ng kalaban na maka-score sa loob ng paint dahil sa presensya ng ating 7'3" center na si Kai Sotto. Nanalo nga sa tune-up game na yon ang Gilas Pilipinas sa final score na 96-82. Dahil nga sa nalalapit na ang laban ng Gilas sa New Zealand ay nababahala si Coach Tim Cone sa veteran player ng Tall Blacks ang nagbabalik na si Corey Webster dahil pag nakuha daw nito ang kanyang rhythm sa opensa ay siguradong tutuloy-tuloy ito. Madaming beses na din nga pinaiyak ni Webster ang Gilas Pilipinas kung saan lagi nga tayong dinudumina ng New Zealand sa mga international competition. Bukod kay Webster ay inaabangan din nga dito ang kanilang 7-footer na center na si Tyrell Harrison na naging maganda ang nilaro sa kanilang first 2 games sa competition na ito kung saan nag-average ito ng 11 points at 7.5 rebounds per game. Siya din nga may pinakamataas na efficiency rate sa kanyang kupunan pero sigurado akong tatapatan ito na Junmar Fajardo sa ilalim kung saan sinabi nga ni Coach Tim Cone na malaking factor daw sa abay sa kanilang game kontra sa New Zealand. At ang maganda pa daw dito ay meron daw nabubuong chemistry kay Fajardo at kay Kai Sotto sa loob ng playing court kaya magiging malakas ang frontcourt ng Gilas kapag nagkakaamuyan sa ilalim ang dalawang big man na ito. Malaking factor din nga ang ating naturalized import na si Justin Brownlee this coming window kung saan ayon nga kay Coach Tim Cone na makikita daw natin ang highly motivated na Brownlee. Eager daw itong si JB na makabounce back matapos ang pagkatalo ng Ginebra kontra sa TNT sa PBA Finals. Kaya asahan daw natin na magiging maganda ang ipapakita ni Brownlee para sa ating bayan this coming window. Hindi pa nga inaanunsyo ng Gilas ang kanilang magiging Final 12 kung saan ayon nga sa Gilas coaching staff ay magdidesisyon sila kung sino ang kanilang isasama sa Final 12 sa gabi bago ang laro nila kontra sa New Zealand. Kaya good luck sa ating national team at sana nga ay maipanalo nila ang dalawang games nila this window. After nga ng window na ito ay ang susunod na laban ng Gilas Pilipinas ay sa February pa kung saan makakalaban nila ulit ang New Zealand at Chinese Taipei. Yun lamang po para sa video ito. Huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa ating channel.